ngayon is how can we be joyful in the midst of trials. Yan hango po yan sa binasa po natin sa James chapter 1 verse 1 to 12. So napansin po natin dito na tayo po'y tinuruan po dito sa pamamagitan po ng mga trials. Ano po? Kasi wala naman po talagang tao na hindi po magdaranas ng trials. Iba daw kahit sabihin po natin na wala ka sa Panginoon. Iba daw sabihin po natin na kahit wala kang Diyos. There is always a trials. At yung iba naman, ang pagkakaakala po nila, nasa Diyos na ako, naglilingkod na ako sa Diyos, kailangan wala na akong trials, kailangan wala na akong problema sa buhay. Ay, mali po tayo doon. Dahil habang tayo po'y papalapit ng papalapit sa Panginoon, pa-close tayo ng pa-close para our relationship to God, mas lalong sinusubok yung sarap ng ating paglapit sa Lord. Tandaan mo natin, ang isang bagay hindi po magiging masarap kung hindi po yan dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Katulad na rin po ng pagluluto, ano po, kapag ka hindi ito makapawis mo dyan, hindi nangawit yung kilikili mo dyan sa pagluluto, ay dahil hindi magiging masarap yung iyong pagluluto, yung niluluto. Dahil sinasangkatan po yan ng totoong pag-ibig. Amen? Kaya nga, tandaan po natin di ba? Pag pinag-usapan naman po natin yung love, before we go into our topic for today, pag pinag-usapan naman natin yung love, ang love without sacrifice, hindi po natin pwedeng tawagin love. Amen? Kasi ang love talaga nagtitiis siya. Meron pong perseverance, meron pong sabihin po natin na nandun yung kanyang endurance to win, di ba? Yung sinasangkapan po ng ganun po yan, yung pagtitiwala, di ba? Yung pagsasakripisyo, nandun po yan. Kaya nga, hindi magiging effective yung love mo kapag wala yung mga bagay na yun. Basta kung halimbawa, basta gusto ko siya, basta mahal ko siya, hindi po magiging effective yun. Kaya, kailangan nandun din po yun. Katulad ng faith po natin in Christ. Tayo po ay dinadaan ng Lord sa mga bagyo, sa mga pagsubok sa buhay para na sa gano'n, makilatis niya talaga kung talagang totoo tayo. Like for example, today, di ba? Inulan tayo, pinagyo po tayo, pero nandiyan ka pa rin. Amen? Hindi ka pa rin sumuko na, ay matutulog na lang ako, masarap matulog Amen? O kaya naman, yung iba naman po niya, kahit na walang ulan, kahit na walang pera, kahit may problema, kahit natanggal sa trabaho, kahit nag-break ng boyfriend, ng girlfriend, o kahit pinagalitan ng magulang, o kahit na sabihin natin, marami yung mga bagay na iba't ibang klaseng alon ng buhay po natin. Still, tuloy pa rin po tayo sa Panginoon. At yun po yung pinakamaganda na ipapakita natin sa Lord. At alam niyo, pagka ganun po yung attitude natin na hindi tayo napipigilan sa Panginoon, alam niyo, Lord, always give us the reward. Amen. Kasi pangako ng Lord sa atin, gagantimpalaan niya tayo sa buhay na walang hanggan. So, lahat po yan, magbubunga yan. Amen? Kaya huwag po kayong magsasawa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po yung halimbawa na medyo lahat-langan lang ng konti, ayaw na agad, medyo nagkaroon na ng problema, pinansyal, ayaw na agad. Hindi po tayo magtatagumpay na gano'n. Kahit na po sa larangan po ng buhay po natin, ano po, sino po yung mga hindi nagtatagumpay? Yung mga umaayaw, yung mga sumusubo. Pero yung mga alam niyo yung patuloy na talagang nagsisikap pa rin po sila pagdating sa mga bagay niyan, yun ang nagtatagumpay. Amen. Siguro, kilala niyo siguro si Manny Pacquiao, ano po? So, before he got his title to become a 8th World Division Champion, hindi po ganun kadali. Marami po siya mga trials na pinagdaanan, marami siya mga kumbaga parang kalaban na pinabagsak. At marami din po siyang pagbagsak. Di ba? Hindi naman po siya katulad ni Mayweather Di ba? Kaya nga po, there is something, kumbaga parang, merong something na sila sinasabi mga kay Mayweather na hindi raw po ito, kumbaga para kay Manny Pacquiao, hindi po ganon. At kilala niyo rin po si Michael Jordan, ano po? So, akala po natin Michael Jordan is the most, kumbaga parang famous basketball player. Pero ang hindi niyo po alam, yung mga failures din ni Michael Jordan ang natin. Bago po siya, kumbaga ma-reach niya talaga yung galing niya pagdating sa pagpa-basketball. So kayo rin po bilang mga estudyante, ang dami yung mga struggle na pinagdadaanan po. So doon sa mga struggle na yon, doon po napapasarap. Kapag nagpatuloy ka, doon po tayo binibigyan ng tagumpay ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord,
tayo po lahat nananatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas. Dahil gusto ng Lord, until the end of our life, nandun po tayo, we stand and worship our God. Di ba? Nandun po tayo, nakatayo pa rin po tayo. Now, how can we be joyful in the midst of trial? Paano po ba tayo magkaroon ng kagalakan sa gitna po ng ating mga pagsubok sa buhay? Mahirap po yan, ano po? Una po sa lahat, dito po pinakita po sa atin ni Santiago, James write to the family of God, my brethren, sabi niya mga kapatid. So, pinapakita po sa atin dito, parang ini-emphasize niya sa mga tagapakinig niya, sa mga sinulatan niya, na tayo yung mga magkakapatid na sa Panginoon. We belong to the family of Christ Jesus already. Itinuturing na po tayo mga anak. Kaya doon pa lang sa word na yun, my brethren, pag sinabing my brethren, mga kapatid, so ibig sabihin po niyan, meron ka ng idea, sino tatay ko? Si Jesus Christ. Sino magtatanggol sa akin? Natural yung tatay ko, which is Christ Jesus. So wala na tayong kumagay parang wala na tayong pag-aalinlangan po doon. There is no doubt already na hindi tayo magtatagumpay sa laban because our God is a powerful God. He is a sovereign God. Alam natin na He overruled the world. Everything in the world or everything in the universe was being overruled and overpowered of Christ Jesus. Now, we become part of God's family through faith sa pananampalataya natin. Kaya nga, dito sinusubok din yung pananampalataya natin. Para na sa ganun, makita po natin, if we are already belongs to the family of God, kung nakikilala mo na talaga, o meron ka na talaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Kaya nga, hindi po tayo talaga pwedeng sumuko sa labanan eh. Hindi tayo pwedeng umayaw. Hindi pwedeng parang napipigilan tayo sa mga bagay na paglapit natin sa Panginoon. Especially when we are coming into the point that we are getting very close to the Lord already. Mas malapit na sa Panginoon, mas mabigat po yan. Mas maraming hadlang po yan. Ganun po yung labanan po doon. Kaya nga yung faith natin masusukat yan kung hindi ka umaayaw. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat nabawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So pag sinabi ni Santiago sa atin, my brethren, sabi niya, mga kapatid. So tayong lahat, magkakapatid na tayo kay Jesus Christ because of our faith. Tayo tumanggap kasi sa Panginoong Jesucristo bilang mananampalataya, kaya tayo itinuring na ngayon na mga anak ng ating Panginoon. Ano yung sabi pa po dito? You can become a child of God by receiving Christ. Sa paano paraan po yun? John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So sumasampalataya ka, tinanggap po si Jesucristo sa buhay mo, ano bang dapat mong ikatakot? Kung meron ka ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo, nothing to be worried anymore. Bakit? Kasi alam natin, we can defeat all our battle. We can win all our battle. Kapag meron tayong Diyos na lagi po natin kasama. At tandaan po natin, ano po? Hindi po tayo matatalo, hindi tayo madidipit. Yun lang kung wala po talaga tayong tiwala sa Lord. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kasi sabi sa atin ng Lord, who can be against us? If Jesus is with us, kung nasa akin si Jesus, sino makakagabi sa akin? Sino makakalaban sa akin? Yung kawalan po ba ng pera? Yung kawalan po ba ng mga bagay sa buhay? Yung kawalan ng pinag-aaral? Yung kawalan ng negosyo? Yung kawalan ng kalakasan? No one can be against me. Amen. Kasi meron tayong Panginoong Jesucristo eh. We are now belong to the family of God because we are accept and believe in Christ Jesus already. Kaya tandaan po natin, yung pananampalataya po natin, susukatin po talaga ng Panginoon po yan. Itetest talaga ng Panginoon yung ating pananampalataya. Kaya nga po, huwag po tayong makadaig. Kaya nga, mapalad po tayo dahil sa ulan, naka-overcome po tayo doon. Ano po? Hindi na tulad ng iba, wala po ngayon. Ano po? So nakakalungkot na sabihin po na ang reason nila kaya wala po sila ngayon kasi umuulan, mababasa po sila. Amen. So James also write about joys and trials. So isinusulat po sa atin ito para matutunan po natin kung paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay po natin. We are to see trials as joy. Ako, ang hirap po nito. Ano po?
Ang hirap na kapag meron kang pagsubok, magkaroon ka ng kagalakan. Ano po? Pero, not anymore to those who love Jesus and who believe in Christ Jesus. Hindi na sa mga tao talaga na meron ng Panginoong Jesucristo. Makikita mo sila on the midst of trials, on the midst of their problem, kahit na napakaraming pagsubok nila sa buhay po nila, makita mo, naka-smile po yan. Kaya na, yung iba nga po, may pera na mayaman na, pero nakasimangot pa rin. Ano? So, mas critical po yung kalagayan po nun. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, smile. And the word of you becomes smile. Amen. Pakinggan po ng mundo po natin, ano po, kapag ang ngiti ka, ang buong mundo ngingiti din sa iyo. Amen? Kaya kapag sumimangot ka, nalungkot ka, sa gitna ng iyong pagsubok, lulungkot din lahat ng bagay sa buhay mo. Because we have joy already, because we have Jesus already, and everything was getting into good. Amen. Lahat po yan, magiging maayos po yan. Basta tayo po'y nananatili sa pananampalataya sa Panginoon. Now, how can this be? Paano po ito? Trials are not joyful. Di ba? Hindi naman po talaga nakakatuwa. Sino po ba yung natutuwa kapag meron po tayo pagsubok sa buhay? Siguro kami ganyan ka, no? Kapag meron ka ng problema, ako ka pa lang, ang sarap naman, may problema ako. Hindi naman. Pero hindi rin naman kailangan nakabagsak tayo, nakalugmok po tayo. Kailangan normal things in a Christians to smile because they have Jesus already in their heart. Amen. He knows His God. He knows who handled their life. Amen. Alam natin kung sino may hawak ng buhay natin eh. Kaya nga, if we belong to Jesus already, wala na po tayo dapat na ikabahala po. Lahat ng mga trials po natin, we will overcome it through Christ Jesus. Amen? Amen. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, ikaw may problema ka? Ikaw may problema ka? Kaya nagpasan mo yan, faith in Christ lang. Dahil masasayayan kay Christ lang. Amen? Tuloy lang sa Lord. Huwag mong kukontrahin ng Lord. Kasi pag kinontra mo ang Lord, ikaw ay nakawawa. Kasi sabi nga po ganito si Satan po hindi po mahirap kalaban yan. It is easy to defeat Satan, but it is hard to become enemy, our God. Mas mahirap na maging kalaban po natin ang Panginoon. Kasi wala na magtatanggol po sa iyo. Even Satan, hindi ka naman ipagtatanggol ni Satan eh. Laban po kay Jesus. Kaya nga, ito ang tandaan po natin. Do not contradict. Do not fight back. Do not be against Jesus. Kasi kawawa tayo. Amen. Kaya nga, trust God with all your heart. Ay may manamala tayo sa Panginoon. Now, kaya hindi tayo nagkakaroon ng kadalaman kapag dumarating na yung problema sa buhay natin because we forget Jesus in our life. Huwag mong kakalimutan si Jesus sa buhay mo. Now, how can we be joyful in them? Paano po tayo makakaroon po ng kadalakan kapag nandiyan na po yung mga pagsubok po sa buhay natin? Number one, we can look past our trials. Ano po ba dapat po dito? Dapat maintindihan natin na palalampasan natin lahat ng pagsubok. Why? Because we are brethren. We are belong to the family of Jesus. At tayo po lahat, meron tayong Panginoong Jesucristo. And do not underestimate Jesus in your life. Dahil kapag sinasabi mo na, naku, mahihirapan ako dito kasi pabigat itong pagsubok na ito. Come on! Dapat you must know Jesus in your life. Kailangan kilala mo si Jesus. Hindi ba, Jesus is your Lord, pero hindi mo siya tinitignan ng matagumpay ng Panginoon, the victorious God in your life. Dapat kapag meron kang Jesus Christ, hindi ka na natitigatin. Hindi ka na nag-aalinlangan. Hindi ka na po, parang we cannot be shaken anymore. Because sapat na yung pananampalataya mo kay Jesus para mapagtagumpayan mo lahat ng mga trials sa buhay mo. Sa John chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang sabi dito, magalak kayo. Kailan? Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. We thank God for all these trials. Amen. Kasi nagiging matatag yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At dapat kayo magpakatatag hanggang where? Hanggang when? Hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang sa Diyos. Kasi, pagdating ng araw, we will be measured upon the measurement that we use in our life. Amen. Now, susukatin po tayo sa pamamagitan ng
na panukat na ginamit din natin about our faith. Ang panukat po natin is our faith. Alam niyo po ba kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon? It is about our measure of faith. Na kapag ka maliit yung iyong pananampalataya, maliit din po yung darating na biyaya. Kapag ka maliit yung pananampalataya mo, maliit din po yung chance na tayo po'y magtagumpay sa mga pagsubok ng buhay. But if God measures our faith so big, so huge, gusto ko malaman mo, He can easily defeat our trials. Madali natin matatalo, madali natin mapagtatagumpayan yung mga pagsubok sa buhay po natin. Kaya kapatid sa Panginoon, learn from the teaching of Santiago of James into our life. Amen. The trying of your faith worketh patience. Tingnan niyo po ha, kapag yung ating pananampalataya, sinubok na po yan, kailangan ang lumabas po yan yung ating patience. Sabi mo sa katabi mo, patience. Patience! Yan, hindi pasyente po yan. Ano ba? Hindi po pasyente kasi ang mga nagiging pasyente lamang po, yung mga dumidikdik ng mga pagsubok sa buhay, di ba? Wala na, bagsak na ako, wala na, talo na ako, wala na mangyayari sa buhay ko. No, hindi po totoo yan. It is the lie of Satan. Wala na ako magagawa. Wala na ako. Hindi na effective itong ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon because of this problem. Come on, hindi po totoo yan. It is only a lie of Satan. May magagawa ka. Sabi nga po dito, the trying of your faith worketh patience. Patience looks forward to better things. Pagka tayo po mismo, naghintay tayo, nagtiis tayo, na ipagtagumpay po natin itong mga pagsubok sa buhay natin at pakatatag po tayo, meron po magandang bagay na darating po sa atin. Pero kung hindi ka nagpakatatag, nagpakalambot-lambot ka dyan, nagpakahina-hina ka dyan, for sure dyan, ilalampaso pa lang ni Satan. Amen? Kaya mapapasin niya, di ba? Ang daming mga nilalampaso ng kaaway, ano po? So, it is not look obvious. Bakit? Na nilalampaso ka ni Satan, hindi obvious po yan. Kasi yung bang nawala ka sa Panginoon, ibig sabihin niya, nilalampaso ka na ni Satan. Yung bang hindi ka na nagpe-pray, nilalampaso ka na ni Satan yan. Yung wala ka na kaugnayan pa sa mga bagay sa ating Panginoong Jesucristo, nilampaso ka na ng todo dyan. Kaya nga, nagpapakatatag tayo. Sabi pong gano'n, na habang dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng buhay, kailangan tayo maging matatag. Amen? Amen. Patience looks beyond today's cloud to sunshine. So ngayon, meron po tayo mga madilim na ulap sa bumabalot po sa atin. Ano po? Pero always looking for the sunshine. Lagi naman sisikat ang araw, hindi ba pwedeng hindi sumikat ang araw? Pag hindi sumikat ang araw, ibig sabihin, wakas na ng panahon po yun. Amen? So, ibig sabihin, pati iyong mga trials, wakas na rin po yun kung nananampalataya tayo sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, ang pagsubok ng buhay, it is only temporary. Pagkasabi mo sa katabi mo, temporary lang ang pagsubok. Temporary lang ang subok. Huwag mong dibdibin. Huwag mong dibdibin. Amen? Kumisan po kasi, mas parang dinidibdib mo pa yung pagsubok kaysa sa asawa mo eh. Amen? Kung minsan yung pag-ibig mo sa asawa mo, hindi mo dinidibdib eh. Pero yung pag-ibig mo sa pagsubok, yun ang dinidibdib mo. Amen? Pagdating sa pagsubok, seryoso ka. Amen? Umiiyak ka, nalulungkot ka, nalulumbay ka. Pero kapag ka umibig ka, di ba? Parang wala yun eh. Parang sinasabi mo, ibig lang yan. Diyan, hindi po ganun. Ano po? Patience, magpakatatag tayo. At siguro sabi nung iba, hindi po totoo yan. Natatag na nga ako tayo sa asawa ko yun. Hindi ko yan, alam mo. So, gusto ko po na malaman po ninyo na sinusubok po talaga yung ating pananampalataya pagdating po talaga ng mga pagsubok sa buhay. Sabi po ng verse 3, dapat ninyo malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So, wala po dito magsasabi na ako malaki na yung pananampalataya ko, na ako matatag na yung pananampalataya ko kung hindi ka daraan sa pagsubok. Kaya kapatid sa Panginoon, there is joy kapag nandiyan yung trials. Dahil kung alam mo lamang na tayo po lahat bilang mga mananampalataya kay Kristo ay dadaan talaga sa pagsubok para palakasin yung ating pananampalataya, dapat matuwa ka. So, kung ba, sasabihin mo po ba na matatag na yung pananampalataya mo kung hindi ka dumaan sa mga pagsubok? No, hindi ito eh.
Kapag halimbawa may pagsubok, bahala ka lang sa pagsubok na yan. Bahala na ikaw na magtagumpay yan. So, ibig sabihin, mahina ka. Harapin mo yung pagsubok mo. In your faith in Christ Jesus. Kaya nga, lagi po natin tandaan, tayo po lahat, makikita po't malalaman na tayo matatag na sa ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsubok. Ilang pagsubok na yung nilampasan mo sa buhay mo. Ibig sabihin yan, nagla-level up na yung pananampalataya mo sa Lord. Amen. Without overcoming trials in your life, hindi natin masasabi na ako malago na ako sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya kapatid sa Panginoon, pinapakita rin po sa atin ng Panginoon dito na ang manatiling kapatag ng wakas ay maliligtas because, what? Ano po yung nagpatatag po sa Kanya? Ano yung nagpanatili po sa Kanya sa Panginoon hanggang wakas? His faith in God. His trust in the Lord. Hindi siya umayaw. Hindi siya bumitaw. Hindi siya lumipat ng church. Hindi siya lumipat ng aral. Hindi siya lumipat ng Diyos. Kundi nanatili siya sa Panginoon dahil tapat siya sa Kanyang pananampalataya. Hindi mo matatagunawa. Sinusubok na tayo. Naku, hindi naman pala effective itong church na ito. Dumami ang problema mo. Come on. This church is very effective. Kung dito ka nakaranas ng maraming pagsubok sa buhay, ibig sabihin yun, there is a powerful church you have. Amen. In your life. Bakit? Kasi dito sinubok talaga yung pananampalataya mo. Dito ka naubusan ng pera. Dito ka naubusan ng mga kaibigan. Dito ka parang nawalan na sigla sa buhay. Ang ibig sabihin nun, sinusubok ng Lord yung faith mo. Tinatest ng Lord para maging genuine yung pananampalataya mo. At kapag ka na-overcome yung mga bagay na yun, hindi ka umindan ng mga bagay na yun, hindi ka na-complain, makikita mo yung tagumpay at yung sarap ng pananampalataya mo, makikita mo lumalago at talaga nagtatagumpay ka sa lahat ng larangan na pinagdaraan natin. Jesus has set the example at the cross. Si Jesus po mismo, hindi naman masarap yung dinaanan po ni Jesus. Hindi naman po madali lamang po yung pinagdaanan ni Jesus. Tatanungin kita sa oras na ito, ikaw na may pagsubok ka sa ngayon sa buhay nito. Tanungin kita, mas mahirap pa ba yung pagsubok na pinagdaanan mo kaysa sa pagsubok ng Diyos? Sa pagsubok na pinagdaanan ni Jesus, mas mabigat pa ba yan doon sa pagpapatako ng Panginoong Jesucristo sa krus? Mas mabigat pa ba yan sa mga bukbog na sinapit ng ating Panginoong Jesucristo? No. It is so very light. Napakadaan. Why? Because we submit our life, we give our life already to Jesus. Kaya yung mga pagsubok na yan, hindi na yan bibigat sa mga pinagdaanan ni Jesus Christ. Amen. Because Jesus Christ lightened up our life. Amen. Siya po yung nagpagaan. Sabi niya po gano'n, my yoke is easy. Diba? And your burden is light. Amen. Gagaan lahat ng ating pasanin kapag ka pinasan po natin yung pamatok ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung pamatok ng Diyos, yun yung dating pamatok natin. Amen. Na kung saan ang bigat-bigat, si Jesus yung nagpasanon through the cross. At ngayon, tinrate niya ngayon yung kanyang pamatok na magaan at ibinigay niya sa iyo. Kaya nga sabi niya gano'n, and your burden is light. Gagaan yung iyong mga pasanin. Kaya kapatid, kung feeling mo parang ang bigat-bigat ng pasan mo, alam niyo, kulang lang sa pananampalataya yan. Kulang lang sa pagkilala sa Panginoon yan. Because Jesus has set example at the cross. Pinakita niya na sa atin eh. Pero on the midst of His being nailed on the cross, nandun pa rin yung kagalakan niya. The pain, the shame of the cross made it a terrible trial. Napaka-grabe talaga yung kanyang pinagdaan ng pagsubok na yun. Jesus looked beyond this to the joy that would follow. Alam niyo, ang tinignan ni Jesus yan, hindi yung hirap eh. Hindi yung bigat ng kanyang pinagdaraanan, kundi after na ma-overcome niya yung mga pagsubok na yun, there is joy that is waiting for Him. Amen? Kaya alam niyo, pagkatapos ng pagsubok na yan na malampasan mo, mayroong kagalakan na bibida po sa buhay po natin. Hebrews chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan, dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Nakita niyo po yung greater reward na nakapaloob po dito. Si Jesus mas mabigat
mas malaki ang gantimpala. Amen. Kaya nga, matuwa po tayo kapag tayo po ibinabagyo ng sunod-sunod. Dahil matapos po natin malampasan yun, there is a greater reward that we will receive that that made us to become joyful. Kaya kapatid sa Panginoon, kung mayroong kapagsubok man sa buhay na ito, magalak ka dahil mayroong magandang darating sa buhay mo. Amen? Basta manatili ka lamang sa Panginoon. Ako po, hindi po ako namimilit po sa inyo. It is based of my experience through Christ Jesus. Kasi ako din po, marami din po ako mga pinagdaanan pong pagsubok na halos bumitiw ako. Pero the same thing, the same words that will give me encouragement. At yun po yung sinabi sa akin na magpakatatag tayo sa mga pagsubok na ito sapagkat kasama natin ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Kaya nga sabi nga po ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi ko magagawa itong mga bagay na ito kung hindi dahil sa lakas na kaloob ni Heso Kristo sa buhay ko. Nakita niyo po ba yung problema ni Jesus? Come on, I tell you. Ito po si Pablo. Si Pablo, yung mga pagsubok na pinagdaanan niya, hindi ito makakompare sa mga pagsubok po natin. How many troubles comes to the life of Paul? Doon sa paglilingkod niya kay Jesus. Nakita niyo po ba? Na-shipwreck po siya, 3 days and 3 nights, palutang-lutang po siya, wala pong rescue. Inabot siya ng katutuman, inabot po siya ng karamdaman, inabot po siya ng putik na siyang mamatay dahil sa tuklaw ng ahas, but still, he overcome and he win. Amen. Amen. So, mapapansin po natin dito, how light we have our troubles in life. Napakagaan po. Kaya nga po, sabi nga po dito, there is the cloud or the dark clouds in you, expect that there is sunshine. Amen? Ikaw pa, sa oras na ito nag-expect ka ba ng kaliwanagan pagdating ng araw? Feeling yung tagumpay? Siyempre meron, because we have God Kaya nga kahit na mahirapan ka, kapag sa Diyos natin itinatangi yung mga bagay na yun, hindi po tayo mawawala ng tagumpay pagdating ng araw. Joy was ahead for Jesus after the cross. Ano po yung naghintay po sa Kanya? Pagkatapos ng pagkakapako niya sa krus, yung kagalakan. Bakit po? Ano po ba yung dulot po ng kanyang pagpapako sa krus? He would have joy of His resurrection and ascensions to the Father. Pagkatapos po ng pagkakapako niya sa krus, nabuhay siya. Amen? Amen. Umakyat po siya sa langit. He would have joy of the coming rapture of His kingdom. Na pagdating ng araw, marami pong ira-rapture yan, marami pong magdudulot ng kaligtasan yung mga bagay na ginawa niya. He would have joy, the joy of millions saved and sharing heavens to them. Tayo po lahat yun. Amen. Hindi niya inisip yung hirap, inisip niya yung maligtas po tayo. Amen. So, ikaw, tatanungin kita, meron ka problema ngayon, anong iniisip mo? Yung kaligtasan lang ng sarili mo dahil nahihirapan ka na, hindi ka magtatagumpay. Isipin mo pa rin yung kaligtasan ng marami. Na kahit na pinagdaraanan mo yung mga pagsubok na yan, pero ang isip mo ay nandun pa rin, pinaglilingkuran mo pa rin ang Panginoon para makapagligtas ng marami. I tell you, ang Diyos ang bahala sa mga pagsubok mo. Amen. Pero kapag iniisip mo lang yung sarili mo, I tell you, you can be defeated. Hindi ka magtatagumpay sa labanan. Kaya makita niyo marami po mga tao po na hindi po talaga maka-overcome sa mga pagsubok nila. Bakit? Kasi ang iniisip lang po nila yung sarili nila. Nakalimutan nila na meron silang Panginoong Jesucristo na ang layunin, the motivations of trials to Jesus is to save many. Maligtas po ang lahat. Kaya niya sinuong lahat ng trials. Ikaw, alam niyo po ba? Kaya ka binibigyan ng trials ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto niyang isave yung family mo. And through your faith in Christ Jesus, it will overflow to your family. Your loved ones. At kapag nag-overflow yung faith mo, the same with the faith of Christ Jesus that will show to us, I tell you, ang daming maliligtas ng faith na yun. Pero kung mahina ka at bumabagsak ka pagdating ng pagsubok, sino ma-encourage nun? Yung pamilya mo rin po, madi-discourage dahil ikaw mismo, kilala mo na ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, na-discourage ka pa ng problema mo. Amen? And it will become discouragement to the whole family.
And it will become discouragement to the person who knows you. Kaya nga kapatid sa Panginoon, be like an example, Jesus to your life. Kailangan siya yung maging example po natin. Na sa kabila ng mga pagsubok na yan, may naghihintay sa kanyang kagalakan. At isa na rin po yan, yung tayo lahat ay mailigtas niya. Amen. Praise the Lord. Dapat sa mga pagsubok po natin, mayroong naghihintay na kagalakan dyan. Sino po dito yung kapag mayroon ng pagsubok sa buhay, lungkot na lungkot ang buhay. Amen? Huwag ka malungkot. Meron tayong Panginoon sa Kristo. We are belong to the family of Jesus already. Amen. And we know na wala akong makakalaban po sa atin if we have God in our life. Amen. Number two, paano po ba itong magkakaroon tayo ng kagalakan? We can look for the potentials for good in our trials. Mayroong magaganap na maganda pagkatapos ng mga pagsubok. Naniniwala ka ba doon na kapag mayroong ulan, pagkatapos ng ulan, merong sikat ng araw. Amen. Pagkatapos ng dilim, merong sikat ng liwanag. Amen. Pagkatapos ng kasalanan, sisikat din ang kabanalan at ang katuwiran ng Diyos. Kaya nga lang, only one person that we need to have in our life. It is the persons of Christ Jesus. Amen. Para sumikat sa iyo lahat ng mga bagay na magaganda na ito, kailangan lamang po meron ka ng Panginoon sa Kristo sa puso mo. Amen. You must have a solid foundations of Christ in you. Amen. Kaya napakahalaga po na tayo po talaga ay lagi po tayo naglilingkod sa Panginoon. There are lessons to be learned in our trials. Marami po tayo matututunan na dapat nating matutunan pagdating po sa mga trials po natin. Paano po ba tayo magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok po natin? Sabi po dito, we can look for the potentials of the good in our trials. Sabi po ng Santiago, chapter 1, verse 5, marami daw po tayo matututunan kung tayo po ay matututo. Amen? Amen. Hindi tayo matututo, wala tayong matututunan kung ayaw mong matuto. Amen? Amen. Kasi maraming teaching eh. Maraming tinuturo sa atin ng Panginoon. Ngayon, sabi pa po sa atin ni Santiago, kung kulang tayo sa kaunawaan, humingi tayo sa Lord. Kung hindi mo maintindihan kung bakit ganyan ang kalagayan, kung bakit may mga pagsubok, kung bakit mayroong iba't ibang antas ng pagsubok na dumarating sa buhay mo, humingi ka sa Lord. Kaya sabi ni Santiago 1:5 tayo, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Nakita nyo, easily ang daling humingi sa Lord. Amen. So how about when you have trials? If you have trust in God, kapag meron kang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, hindi po ba napakadali lang humingi sa Lord? Amen. Lord, bigyan mo ako ng strength. Huwag mong hilingin sa Panginoon, Lord, take these trials on me. Huwag mong hingin na mawala yung trials na yun. Huwag mong hingin sa Panginoon, Lord, tanggalin mo itong problema na ito. Hindi ka magtatagumpay. Amen. Ang hingin mo sa Panginoon, Lord, give me wisdom, give me strength to overcome these trials. Amen. Kasi tayo gusto natin instantly. Minsan kapag may pagsubok ka sa buhay, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, tanggalin mo na naman itong pagsubok na ito, irritable ako eh. Hindi ako makakilos na maganda, hindi ako makapaglingkod sa'yo. Come on, yung trials ang pagtutulak pa sa'yo dapat para paglingkod ka ng todo sa Panginoon. Amen? Kaya nga, baliktad po yung kaisipan ng tao eh. Kaya nga, we must have the wisdom and understanding from the Lord. Kaya sabi po ni Santiago, kung kulang ka sa kaunawaan, humingi ka sa Diyos, bibigyan ka niya sapagkat sagana siya magbigay at walang panumbad. Amen. Hindi ka niya susumbatan, kahina mo namang tao. Amen. Hindi ka susumbatan ni Jesus, napakahina mo naman. Pero alam ng Diyos na talaga we are very weak. Kasi gusto talaga ng Diyos na siya yung ating maging kalakasan. Kaya nga lang, hindi tayo humihingi eh. Kailangan lang, pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, humingi ka sa Panginoon. At ang Diyos po yung magbibigay sa iyo. Alam niyo, yung ibang nga humihingi pa ng pagsubok. Eh, Lord, nagdagan ko pa ito pagsubok ko. Amen? Sino po dito yung humihingi ng pagsubok? Pero po ba, ayaw niyo na? Parang yung iba subok na, dito nga yung hindi ko parang dadadala ng maayos eh. Amen? Minsan kung mawala ka na ng pera sa isang araw eh, medyo ayaw mo na agad eh. Ayawan na eh. Come on, hindi po gano'n.
Ipakita mo sa Panginoon na natuto ka sa Kanya. Amen. That we have a lot of things that you learn already from Christ Jesus. Amen. Because Jesus is the wisdom of every Christian. Tayo po mga Kristiyano, meron tayong napakagandang karunungan na tinanggap sa Panginoong Jesucristo na hindi ito matutungbasan nila Einstein, hindi ito matutungbasan ng mga magagaling na tao sa kapanahunan po natin. Amen? Amen. Because the wisdom of God is the wisdom of every wisdom. Amen? Amen. Yung karunungan ng Lord ay karunungan ng higit sa mga marurunong. Amen. Amen. Kaya sabi nga ako dito yung yung salita na sa atin, mga mundo, excuse this word, yung kabubuhan ng Panginoon ay yung katalinuhan ng pinakamatalinong tao. Imagine that? Sino yung mga kilala po ng pinakamatalinong tao sa buong mundo? Yun ay kabubuhan pa lang ng Lord. Amen? Pero hindi po po, Lord, kaya nga, mapapasin po natin, marunong pa rin yun Amen? Because He knows everything. Kaya nga, if we trust on the given wisdom of God, hindi po tayo maaargabyado sa labanan. Amen. Kaya nga, kapag tayo po ay nag-rely tayo sa Panginoon, there are changes to be made in us. Mayroong mga magaganap na pagbabago sa buhay po natin. Kapag natuto po tayo sa lahat ng mga tinuturo sa atin ng Panginoon, maraming pagbabago magaganap sa buhay po natin. Romans chapter 8, verse 28-29. Alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Pinili na tayo Kaya nga, we must be like Christ. Kailangan parang i-achieve na natin yung pagiging katulad ni Kristo. Sa gayon, siya ang naging panganay ng lahat ng maraming magkakapatid. So, we become brethren to Christ. Amen. Kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po ito Kailangan, kung ano si Jesus, tayo mga pinili ng Diyos, dapat maging ganun din po tayo. Amen. Kung mananagumpay itong ating Jesus, itong ating Panginoong Jesucristo, dapat maging mananagumpay din tayo. Amen. Tingnan niyo, mga kapatid sa Panginoon, ikaw ba papayag ka na dahil na sa problema mo, mawala yung salvation mo? Sino po yung payag po dito? Sino yung okay lang dito na He's willing to give up when troubles come? At alam niyo po ba, isang bagay po dito na maintindihan niyo, na kapag ikaw dinadaig ka ng trials, ng pagsubok sa buhay, hindi mo ba alam, pati yung salvation mo is really affected? Amen? Bakit? Sabi po dito, pinili na tayo He knows us already. Sabi po ganun po dito, sapagkat mula pa, from the beginning, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. So, ibig sabihin mo yan, already elected to be saved. Amen. So, ligtas na tayo. So, bakit doon lamang sa pagsubok, matataig ka? Ibig sabihin po ba nun, hindi tayo pinili? Ang isang tao po ba, kapag halimbawa, gumigibap po siya dahil sa kanyang problema, ginigibap niya ang Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin po ba nito, he was not elected to be saved. Sabi ng Lord, alam niya kung sino ang sa kanya sa mula pa. From the beginning of this world, kilala niya na kung sino yung talaga sa kanya. Kaya nga tayo mismo, hindi natin alam Kaya nga tayo nagtataka, ganito, nandito ako ngayon. Kasi alam ng Diyos na ikaw para sa Kanya. Isang bagay na lang ang gagawin mo, magtiis ka. Amen. Amen? Amen. Kailangan i-prolong po natin yung ating pasensya, yung pagtitimpi, yung pagkikip matatag natin sa Panginoon sa pananatili. Kaya kapatid sa Panginoon, ingatan po natin yon na hindi tayo madaig na mga pagsubok sa buhay. Amen? Amen. We need wisdom to understand what God is doing in our trials. Kailangan na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman, ng karunungan, kung bakit meron pong mga pagsubok sa buhay. Kaya nga tingnan niyo po minsan alam niyo yung mga pagsubok sa buhay na dumarating sa atin, yan po yung naglilimit po ng iyong pananampalataya sa Diyos Baliktad. Ang sabi po dito, kailangan ito yung nagpapatatag sa atin, hindi ito yung kumpagay parang nagpapawala sa atin sa ating Panginoon. We can ask for the wisdom and receive it. Madali po tayo makahingi, sabi nga po, di ba?
Kapag tayo po, halimbawa, let's say, para hindi na daig na tayo ng pagsubok sa buhay natin, ask the Lord. Amen. Just pray and ask for the petitions to help this to overcome your trials. Amen. Ganun lamang po kadali po yun. Manalangin ka na manalangin sa Panginoon, makikita mo ang Diyos ang gagawa para sa iyo. As sabi niya, Romans chapter 8, verse 28, I can do all things through Christ who strengthened me. Ang Diyos ang gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Amen. Our Lord impart this wisdom freely to those who ask for it. Kayang bigyan ito ng Panginoon eh. Kaya nga kung halimbawa hindi mo naiintindihan itong bagay na ito, ask the Lord. Pray. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko rin po na maintindihan yung naiintindihan ni Pastor. Gusto ko rin po maintindihan yung mga naiintindihan ng mga tao na nananatili sa iyong tapat at wakas. Gusto ko rin po magkaroon ng kaunawaan katulad ng pangunawa ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga tao na nanatili sa iyo na kahit binabagyo ang buhay nila, nandiyan pa rin sila nakakayo at lilingkod ng tapat sa buhay. Yung wisdom na kailangan po natin. Hindi po ba kayo nagtataka? We're the same human. Lahat tayo nasasaktan, lahat tayo may damdamin, lahat tayo na kumbaga parang napapagod, lahat tayo nanghihina. But bakit yung iba, mas mabibigat pa yung mga pagsubok na pinagdaanan, pero nandiyan pa rin sila, tuwa-tuwa pa rin sila naglilingkod sa Panginoon. They never give up Jesus in them. Amen. Hindi nila give up, hindi nila kumbaga binibitawan si Jesus sa buhay po nila. He is going continually. Amen? Amen. Hindi ka ba nagtataka nun? Samantalang pare-parehas lang naman tayong tao lang. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Nasasaktan din yung mga propeta, nasasaktan din po yung mga apostol. Amen. Pero bakit sila nagpatuloy sila? Bakit sila nanatili sila kay Kristo? Bakit sila ngayon nakaupo na kasama si Kristo doon sa kanyang kalangitan? We can do it also. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo rin. Amen. Amen? Amen. Magpakatatag ka lang. Amen? Amen. Kung hindi mo sa kanya, kaya mo rin yan. Kaya mo yan. Hindi ka mahina. Di ka mahina. Kulang lang sa kaalaman. Kulang lang sa kaalaman. Naintindihan mo na? Amen. Eh, kaya halimbawa nag-break ka ng boyfriend, ayoko na ng buhay ko to, ayoko na. Umayaw ka na agad. Eh, ang dami pa mas gwapo, ang dami pa mas maganda. Ang dami pa mas mayaman, ang dami pa mas magaling, ang dami pang mayroong Diyos sa buhay po nila. Amen. So bakit po tayo mababattered ng isang problema sa buhay? Amen? Sabi niyo nga po, ayaw niyo na madagdagan yung problema niyo eh. Pero ang problema, kayo ang nagdadagdag. Amen? Instead na i-overcome mo na yun through Christ Jesus, ang ginagawa natin, lalayo tayo kay Jesus eh hindi natin alam na kapag ito si Satan, nakita niya na nadaig ka ng isang pagsubok, ito naman si Satan, papadalo ng pagsubok sa buhay para hindi ka na makarecover, para hindi ka na makabalik sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga makikita mo nga lang eh, kumisa na wala lang yung pera, ayaw naman church. Ang dali napagkaan lang na pagsubok. Minsan napagalitan lang ng nanay, ayaw na mag-church. Minsan nagkaroon lang ng failing grades sa isang subject, ayaw na mag-church. Isinumpa na ang Diyos, binitawan na ang Diyos sa buhay niya. Pero ang hindi niya alam, tinetest ng Lord yung puso niya kung willing pa rin ba siya mag-stay sa Panginoon. Kaya nga kung kulang tayo sa kaunawaan at hindi abot ng isipan natin ito, James chapter 1 verse 5, ask the Lord for wisdom. God may be developing new attitudes in us through trials. Mali mo, meron lang po pala binabago sa ugali po natin, ano po? Di ba yung kapag may pagsubok ka na sa buhay, iinit na ng ulo mo. Sumasama na agad yung ugali mo. Sino pa hindi nakakita na kapag walang problema mo ang anghel, pero kapag may problema na kung anong demonyo, ha? Di ba meron mga ganon? Pag walang problema, makita mo parang ang amo-amo ng mukha, pero kapag dumating na yung problema niya, parang nakita mo na si Satan ng harapan. Hello, amen? Huwag po tayong ganon. Kasi ang Diyos po talaga, through trials, mayroong dinidevelop po siya sa
sa atin na ugali. Amen. And what is this attitude? Joy in the midst of trials. Kagalakan. Kaya we cannot expect joy in the service or in worship kung doon pa lamang sa kalungkutan mo ay laging umiiral sa iyo yung kalungkutan kapag may problema ka. Paano kapag mag-worship ka? Mas lalo ka nang malungkot. It is a good thing that we are passed through tests to be like Christ. Hindi dapat nakalampasan po natin na subukin ng Lord yung ating pong ugali pagdating po sa trials po natin. To be honest, come on, anong tingin po kayo? Sino po dito yung parang nagbe-beast mode kapag may problema na siya? Amen. Yung hindi na siya makausap ng asawa niya, hindi na siya makausap ng mga anak niya. Yung mga tipong kapag may problema na si nanay, nandiyo-jombag na. Amen. Huwag ka doon akong kulukong kundi masisipa ka. Amen. Pero po ba dito noon? Ha? Yung kapag may problema na siya, no? Nawalan na ng pera, makikita mo ng bata doon na ng baso ng kape. Amen. Pero kung gano'n, malala na yun. Amen? Malala na po yun. Ibig sabihin, critical na yung hindi niya pagkakunawa pagdating sa problema. Kasi ang problema is a part of our life. Amen. Amen? Amen. Pagkapanganak mo pa nga lang, may problema ka na eh. Amen? Nakita niyo po yung mga AI, di ba? Yung interview, yung bagong panganak na sabi niya, Dok, balik niyo na po ako sa sinapupunan ng nanay ko kasi daming utang ng nanay ko. Di ba? Napanood niyo yung mga ganon? Pati mga baby po ngayon, kalalabas pa lang nagsasalita na. Parang nire-reject nyo na yung buhay. Kaya huwag po tayo maging gano'n, ano po? Kailangan harapin po natin yung pagsubok sa buhay. And we must learn from our trials. Amen. To keep our joys in the midst of trials, kailangan to not reject trials. Amen. Face it! Amen. But if your face is a problem, wala na tayong magagawa. Sabi nga, di ba? We must face our problem, but if our face is not our problem, wala na tayong magagawa po doon. Amen? Kaya sabi ko nga po sa inyo, mas lalo kapag halimbawa may problema ka, lagi ka naka-smile, lagi ka may kagalakan, maganda. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, kasi gusto talaga ni Satan, maging Satan-like tayo. Ayaw niya na maging Christ-like tayo. Kaya nga makikita mo kapag may problema ka na, sumisimangot ka na, doon tuwa-tuwa si Satan. Kaya ang gagawin ni Satan ngayon, pauulanan ka pa niya ng maraming pagsubok sa buhay, hindi ka na makaka-recover, pangit ka na. Amen? Sino dito gusto pumangit? Ha? Meron ba? Dibdibin mo yung problema mo. Tingnan mo kung kinabukasan, hindi ka pa pumangit yan. Pagdamag ka, makita mo, di ba yung mga pagdamag na talagang dinidibdib yung problema niya. Problema. Pagkagising niya ng umaga, makikita mo, nagpuyat, kakadibdib ng problema, pagharap niya sa salamin, nagulat, ha! Akala niya hindi siya, yun siya, yun. Nakita niya kasi nangingitim na yung kanyang kanuka. Di ba? Akala niya paanda na siya. Kasi wala nang tulog eh. Di ba kapag napuyat ka, yung nangingitim yung paligid ng mata mo, kala niya pana eh, kala niya putpanda, ay putpanda. Amen? Kaya nga kung gusto mo, halimbawa na hindi ka pumangit, dibdibin yung mga pagsubok sa buhay mo. I-overcome mo yan. God may be activating some talents in us through trials. Tingnan nyo, meron pa palang na pina-activate ang Lord na talento. And what is this talent? Yung mga bagay na katangian ni Kristo sa buhay po natin. Kasi gusto ng Panginoon na tayo po ay maging Christ-like po talaga. God impart wisdom through another person to us in our trials. Binibigyan po tayo ng wisdom ng Lord sa pamamagitan po ng iba. Kaya kita mo kapag halimbawa mayroong mapapagsubok, may pinapadala sa iyo mga ibang tao ang Panginoon. At yun po yung kumbaga parang nag-encourage sa iyo, nagpapalakas ng kalooban mo, dumadamay sa iyo, nag-comfort sa iyo. Yan yung mga padalang wisdom ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, do not worry anymore kapag may problema ka. Sabihin mo sa kami mo, problema lang yan. Problema lang yan. Lilipas din yan. Lilipas din yan. Must always bear in your mind and even into your heart. The problem is only temporary. Amen? Amen. Pag namatay ka na, wala ka ng problema.
sa buhay mo, mas malaki ang problema mo kapag ka namatay ka. Amen? Kasi ang kakaharapin mo noon, walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Kaya mananampalataya ka palagi sa Panginoong Jesucristo at yun yung magbibigay ng kalakasan sa iyo to overcome all trials in you. Amen. Amen. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon. And last, number 3, we can look to the power of prayers in our trials. Yan. The best way, kapag ka mayroon na tayong pagsubok, pray. Huwag po tayo mawawalan po ng panalangin. Una sabi po dito, paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok? How can we be joyful in them? Pag dumating na yung pagsubok, una, we can look for pass out trials. Makikita niyo po na lilipas din ang ating mga pagsubok. We can look, number 2, we can look for the potentials for good in our trials. Na pagkatapos ng bagyo, merong pagpapala. Amen. Amen. Number 3, we can look to the power of prayers in our trial. Alam niyo kung bakit minsan binibigyan tayo ng pagsubok, inaalaw ng Lord yan, para tumawag ka sa Kanya. Sa John chapter 1, verse 6 to 8, subalit ang humingi ay dapat na magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat ay tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap. Listen, mga kapatid sa Panginoon. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talaga ang nais niya. Amen? Amen. Do not have doubt. Pagka nanampalataya ka sa Panginoon, if you pray in God, no doubt. Amen. Kailangan never doubt kasi ang Diyos mismo ayaw niya ng mga pabago-bago ang isip. Ayaw niya ng mga nag-aalinlangan. Amen. Ayaw niya yung mga nagbibitaw ng salita na hindi naman ako tutukunin ng Lord. Na baka wala mangyari sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon. Na baka lalo ako maghirap. Come on, yung doubt na yon is showing to God na tayo po yung walang pananampalataya. And those people who have no faith in Him, kailanman hindi pinagpapala ng Diyos yan. Kung may magpalaman sa iyo, matakot ka. Sa kawalan mo ng pananampalataya sa Diyos, dumating sa iyo ang pagpapala, matakot ka. Amen? Amen. Dahil I assure you na hindi galing sa Diyos yung pagpapala na yon. At yung pagpapala na hindi galing sa Diyos, gusto kong malaman mo, may kabayaran yan pagdating ng araw. Amen. At ano po yung kabayaran yun? Yung sarili mong kaluluwa. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, minsan naghahangad tayo ng kayamanan ng mundo pero hindi natin hinihingi sa Panginoon. Kaya tayo payamanin ng Lord. Because the promise of God is an abundant life. Amen. Abundant living. Gusto ng Lord talaga, gusto magana ang pagpapala po sa atin. Kaya lang, alam niyo, kaya hindi nangyayari yun because of your doubt. Because of your little faith in Him. Yung doubted faith mo sa Panginoon, yun yung naglalagay siya ng alinlangan. Alam niyo nga ako po, umiisan, gusto ko na rin pagpupukoy ng ulo ko eh. Alam niyo, nung minsan po, na-review po ako ni doktor, nung doktor na pinagpapatinginan ko. Sabi niya gano'n sa akin, Pastor, ano ka ba naman? Ba't pabalik ka na balik dito? Sinabi ko na sa iyo, wala kang karamdaman. Alam niyo, napaisip ako, ano? Alam niyo, kung minsan magtatanong ka sa sarili mo, ano ba itong mga nararamdaman mo ito? Eh sabi ng Lord sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, at sa pagtawag natin sa Panginoon, umasa ka. Na ibibigay niya sa iyo yung iyong mga ipinapanalangin at huwag tayo mag-aalinlangan. Huwag pabago-bago isipan natin. Alam niyo, kung minsan, nagtatanong ako, nangangaral ako ng salita ng Diyos, pero bakit ganito yung response ko? Kapag may naramdaman ako sa katawan ko na kung may sakit na yata ako sa ganito. Isa hindi natin maiiwasan yun. Kaya nireview ko ng doktor, sabi ng doktor sa akin, Pastor, ano ba naman? Bakit pagpabalik-balik ka dito, sinabi ko na sa iyo, wala ka naman sakit. So doon nakauhan ako, oo nga. Nag-pray nga pala ako, bago ako pumunta dito, bago pa lang na maisipan ko, magplano ko magpa-check up, nag-pray na ako sa Lord. Eh bakit ba ako nag-aalinlangan, nag-pray na ako? Ngayon, kapatid sa Panginoon, ito po yung gusto ko na malaman mo. Ikaw, kung marunong ka mag-pray, dapat isipin mo na ang prayer is powerful. Amen. Huwag ka magpe-pray na ikaw mismo ang humahadang sa panalangin mo.
baka hindi naman tugunin ng Lord to, kasi makasalanan ako, kasi hindi ako nag-church, kasi hindi talaga ako naglilingkod. Totoo yun. Pag hindi ka marunong sumamba sa Panginoon, pag hindi ka marunong lumapit sa Lord, huwag kang umasa. Sapagkat ang isang tao na talaga nagtitiwala sa Diyos, kung puso siyang lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya instantly in His prayer become powerful. Bakit? Kasi nilalapit niya yung buhay niya sa Lord eh. At ang paglapit natin sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, we can trust our life to Jesus. Amen. Ibig sabihin, tinitiwala natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya kahit umuulan, nagsisimba ako kasi tiwala ako na pagpapalain ako ng Lord. Na kahit umuulan, kahit may baby pa ako, magsisimba ako, hindi hadlang ito. Hindi ako matatakot na sabihin sa akin ng Satan, ako, magkakasakit yung anak mo, mga maulanan. Gusto ko malaman mo, down po yun. You must know that the power of prayer is within a believer. Amen. Kapag ikaw nananampalataya ka talaga sa Panginoon, makapangyarihan po ang panalangin. Amen. Kaya nga alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, yung pagiging inconsistent po natin pagdating sa Lord is a sign of doubt. Amen. Bakit po? Inconsistency to God or things in God means doubted. Tandaan po natin yan. Kaya tayo hindi nagiging consistent pagdating sa Panginoon. Yung prayer natin inconsistent. Yung pag-church natin inconsistent. Sorry po sa mga inconsistent po yung kanilang pag-worship sa Lord. Ugaliin po natin na manatili po tayo sa ating Panginoon. Because consistency is showing God that you are truly trusting your life into Christ Jesus. Ipakita mo sa Kanya na talagang yung buhay mo ay itinitiwala mo lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? It is the sign of no doubt to Christ. Na kapag nananatili ka sa panalangin na kahit hindi ina-answer ng Lord yung panalangin mo, ibig sabihin ng consistency yun. Na kahit wala ka na-receive sa Lord, na answer prayer, pero continuous ka pa rin sa panalangin, ibig sabihin po niyan, consistent po yung iyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Yung iba po kasi kapag hindi na tinugol sa panalangin, ano po, nagbabawas na po sa Lord, ayoko na. Para maglalayo na ako. Kasi wala naman nangyayari. Kung hindi tayo magpapalain ng Panginoon doon. At hindi tayo magkatagumpay pagdating sa mga pagsubok sa buhay natin kapag ganun ang pananaw natin. At kailangan hindi po tayo magkakaroon ng kagalakan sa puso natin in the midst of trials kapag ganun po yung attitude po natin. We are invited to ask for help in trials. At Diyos po mismo nag-aanyaya sa atin. Na kapag may pagsubok ka, ask help for God. Tandaan po natin that we are on the church of Jesus Christ, our present help. He's willing to help us. Alam niyo po ba kung may mga pagkukulang po tayo, ask help for the Lord. Kapag mayroon ka problema, ask help for the Lord. Pag mayroon ka karamdaman, ask help for the Lord. O ano man yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo, sa paglilingkod mo, sa espiritu mo, sa pamilya mo, o kung saan mang bagay, ask help. Lagi kang manalangin at tumingin ang tulong sa ating Panginoong Jesucristo. Grace to help is available in our trials. Lalo-lalo na, alam niyo po yung biyaya ng Panginoon. Na kapag mayroong pagsubok, nakahanda po ang Lord. Isang nga po, nakaganyan na sa iyo ang Panginoon. No? Inaabot na sa iyo. Kaya lang ayaw pang humingi sa Panginoon. Alam niyo kaya hindi bumubuhos yung pagpapala ng Lord sa buhay po natin? Kasi ayaw mo humingi. Amen? Amen. Amen? Amen. Yung tatay mo, minsan pakipot lang yan eh. Minsan, di ba, kapag lumapit ka sa nanay mo, ano, naipeng pera. Ay, sumusok ka na. Ang lakas ng gastos mo. Pero makikita mo yan, dudukot sa pera sa wallet niya. Huwag kang gastos ha. Nauubos na yung budget ko. Pero nagbibigay pa rin, ano? Pero alam niyo, tayo, ang problema po natin, pagdating sa Lord, hindi tayo humingi. Sabi ng Lord, humingi ka sa akin at bibigyan kita. Amen. Knock at the door is open. Amen. Amen? Amen. Kaya lang, hindi po tayo humingi sa Lord. Sabi nga po sa atin, dapat tayo po mismo. We personally ask for the help of God. This grace is available in times of need. Pag may pangangailangan ka, minsan, doon tayo humingi kapag hindi naman talaga nakakarapat. Amen? Amen. Lord, bigyan boyfriend. Tatlo na boyfriend mo. Nangihingi ka pa, umiirit ka pa ng isa. Amen?
Lord, bigyan mo ba ako ng negosyo? Dalawa na ang negosyo mo. Masapatan ka na doon. Hello? Amen. Lord, gusto ko makagraduate ako ng pag-aaral. 2 beses ka nang graduate. Hello? Isipin po natin. Kasi minsan, hindi na essential yung mga hinihingi natin sa Lord eh. Pero yung mga essential dapat, yun ang hingin natin sa Lord. Amen. Kaya katulad halimbawa, Lord, bigyan mo ako ng malaking pananampalataya sa iyo. Lord, bigyan mo ako ng puso na masunurin sa iyo. Minsan alam niyo po, yung mga bagay na kailangan, yun ang hindi natin hinihingi sa Panginoon. Ay, yung mga bagay na kailangan pala natin, yun ang hindi natin hinihingi sa Lord. Pero yung mga bagay na hindi naman natin kailangan, yun ang madalas na hinihingi natin. Kaya kung minsan, lagi na lang ang answer tayo. Para nawawala yung powerful of prayer. Nakakala natin, wala naman talagang kapangyarihan yung panalangin. Dami ko ng pinanalangin eh, hindi pa rin nagsusunod. Amen? E paano naman, tignan nyo, minsan nananalangin ka, Lord, gusto ko na magkaasawa. Wala pa akong asawa. Pero paano ka bibigyan ng Lord? 92 ka na. Magkaasawa ka pa ba mo? Amen. Hello. Uy, mga mayroon pa din mga 90 years old, naghahanap ka ng mapapangasawa. Lubay-lubay na. Hello? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dapat isipin po natin, this grace is available in times of need. Yung biyaya po ng Panginoon, laging available po yan. Amen? Amen. O baka naman yung iba po sa inyo, nananalangin sa Lord, bigyan niyo po ko ng yate, katulad ng kay Willie Revilla, may saan po gagamitin? Magyayate ka sa bukid? Papunta dito sa bayan? Sa Karayan, gagamitin mo yung yate mo? Yung tama na, yung kailangan lang, yung talagang magagamit mo lamang. Amen? Kaya nga, kuminsan alam nyo, dumalaki yung pagsubok namin sa buhay, dumalaki yung problema natin, kasi mali rin yung mga hinihingi natin sa Lord eh. Isipin mo yun na pala ang problema mo, gusto mo magkaroon ng yate, e papigyan ka ng Lord ng yate, Lord, tulungan mo ko dalhin ito sa Lingayen. Kasi nandun lang yung dagat. Amen? Ang problema ko pa ngayon. Eh, hingi ka na naman sa Lord, Lord. Hingi ako tama. Pagkarga ng yate. Binigyan ka rin ng yate ng tandaan ng Lord. Ang problema ko naman, wala pagkakarga. Lord, tulungan mo naman ako. Bigyan mo ako ng pagkakarga. Nagkatuloy-tuloy na yung problema mo sa buhay. Bakit? Kasi hindi essential. Amen? Amen. When we ask in our prayer to God, dapat na isipin mo, it is essential yung hinihingi mo sa Lord. Yung kailangan lang. Amen? Amen. Yung talagang makakabuti lamang sa iyo. Huwag yung makakasama sa iyo. Amen? Amen. Hebrews chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kainahan sapagkat tulad nating tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. In our prayer, huwag po natin hayaan na kapag nag-aas tayo ng Lord, that will cause our prayer sin to us. Minsan, alam niyo po ba, na kapag nanalangin tayo sa Panginoon, minsan nagdudulot pa ng sin sa buhay natin. Kasi kung minsan, hindi naman dapat. At yung bagay na hinihingi mo, minsan magtutulak pa sa iyo sa kasalanan. Never ask God for things that put us or maglalagay sa atin sa kasalanan. God is there to hear and answer us in our prayer. Like, consider po natin yung the disciples in the storm, di ba? Kung minsan, kasama na po natin ang Panginoong Jesucristo, natatakot pa po tayo eh. Nung dumating po yung bagyo, yung malakas na hangin at malakas na alon po, nandun po yung Lord, nag-ask ng help po sila, yung mga alagad kay Jesus, agad naman po dumating yung tulong. Amen? Even dito po, considered Mary and Martha at the death of Lazarus. Akala nila wala nang pag-asa ang natin. Tignan niyo po ito ha. Sa atin, hindi pa namamatay yung pag-asa. Samantalang dito po kay Martha, kay Maria, nung namatay si Lazaro, patay na. Pero buhay pa rin po yung kanilang pag-asa at pagtitiwala to us
us prayer to the Master. Minsan tayo, alam niyo po, malaki pa yung pag-asa, buhay pa yung pag-asa, pero natatakot tayong humingi dahil wala tayong pananampalataya. Samantalang ito pong si Mary at si Martha, 4 na araw nang patay si Lazaro. Kaya nga nabibigyan po sila ni Lord eh. Sabi niya po kay Martha eh, di ba sinabi ko sa inyo, kung mananalig lamang kayo. Amen? Amen. Kaya 4 na araw na yon, akala nila hindi na mabubuhay si Lazaro, pero sa isang salita lamang po ni Jesus, nabuhay si Lazaro. Kapatid sa Panginoon, hindi mo ba alam, kung magtitiwala ka sa Panginoon, there is a big chance to, what? To revive your problem. Alam niyo, kapatid sa Panginoon, minsan yung problema natin, akala natin, wala na, patay na tayo. Pero ang hindi natin, there is always have a solution. Nandiyan palagi ang Panginoon. Hinihintay ka lang na magtiwala ka sa Kanya. Hinihintay ka lang na sabihin mo sa Kanya, Lord, tulungan mo ako sa problema ko, Lord. Hindi ko kaya to, Lord, without you, Lord. Yun lang naman po yung gusto marinig ng Lord eh. Ayaw ng Lord yung nagmamalaki tayo, Lord, kaya mo to. Gusto ng Panginoon na without Him, we can do nothing. Na kailangan naman, pagdating na pagsubok sa buhay mo, keep on relying on Him as always, God, for the help. Lagi mong hingin yung guidance ng Lord, tulungan mo ko, Lord. Samahan mo ko, Lord, hindi ko kaya to, Lord. I have lack of my strength. Malalakpasan ko lang to, Lord, kapag ka nandyan na yung kalakasan na kaloob mo sa akin. Kapag ka sinamahan mo na ako, tagumpay na ako dito, Lord. Palalo na ako dito. Ganun lamang po ang gusto na marinig po sa atin ng Lord. Lord, ikaw lang yung hinihintay ko. Lord, ikaw lang yung pagsama mo lang. Tapos na ang problema ko. We can pray and ask others to pray. Alam niyo, nandiyan din po yung mga kapatiran. Kaya nga sabi ni Santiago po sa atin, my brethren, mga kapatid. Pag sinabi niya mga, ang dami natin magkakapatid. Yun lang kung willing sila nagpapray ka. Kasi kailangan lang po talaga ma-develop po sa atin yung faith and trust in Christ. Para na sa ganun, kapag humingi ka ng prayer sa mga pag-iwan po natin, hindi po sila mag-aatubili na ipanalangin ka. Pero kapag nakikita nila na wala kang trust and faith in Christ Jesus, kahit ipanalangin ka nila, waste of time lang. Dahil ikaw mismo, wala kang pagtitiwala. Dahil ikaw po mismo, kahit sabihin mo, billions of people praying to overcome your problem, hindi po mangyayari po yun. Kung ikaw mismo, wala kang pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Faith grows through answered prayer during trials. At alam niyo po ba ang pinakamasarap dito? Yung nasa gitna ka ng trials, tapos tinugon ka ng Lord, yun yung nakakadagdag pa ng puntos ng laki ng pananampalataya ng isang katulad mong pananampalataya. We can look to the prize that awaits after our trials. Lagi mong asahan na meron darating po talaga na napakagandang bagay, gantimpala na galing po sa Panginoon. All our trials are temporary. Panatalian lamang po yung matatapos din yan. Our Lord offers salvation by faith and He offers eternal reward. Yun ang magandahan po dito. Na kapag nakikita ng Lord na nananatili tayo tapat sa Kanya, nananatili tayo nagtitiwala sa Kanya, alam niyo po ba yung reward, yung nagtipala ng Lord sa buhay na walang hanggan, meron Kanya. For those who trust in Jesus, the best is yet to come. Darating yung pinakamainam, pinakamaganda na gantimpala, hindi lamang dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Jacob chapter 1 verse 12, dito po tatapusin po dito. Sabi po dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Ulitin ko po dito sa inyo. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kapatid, yung trials pala, kapag nalampasan po natin yan pala yung maghahatid din po sa ating patungo sa buhay na walang hanggan. Because it enhances every trials and troubles, problems in our life.
It will enhance your faith in Christ Jesus. Yung pala yung nagpapasigla, nagpapasigasig ng iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya pala mayroong trials dahil pinasasarap ng Panginoon yung iyong pananampalataya na maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. At sa oras nito, kapatid, sa Panginoon, kung nagtitiwala ka sa Panginoon, ano man yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Ano man yung mga katustahan? Ano man yung mga kapihan? Ano man yung mga bagay na nagpapahirap sa buhay mo? Nasa tingin mo, parang wala ng pag-asa. Nasa tingin mo, parang wala na. Talo ka na. Gusto ko malaman mo, walang Kristiyanong talunan. Lahat ng mga Kristiyano na nanalig kay Kristo, kailan may hindi nagiging talo. Lagi silang panalo. Basta magtiwala lamang sila sa Panginoon, manatili silang tapat sa Panginoon, and He give His patience. And He's willing to wait for the Lord until His light here. Makikita mo, magkatagumpay ka. At yung pinaka-greater rewards ng Lord na tatanggapin ng mga tao na nanatili sa Kanya hanggang wakas sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay ay naghihintay sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Tayo po na magsigayon. Come on, let us thank God. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa biyaya ng kalakasan at pananampalataya na inilagay niya sa puso mo. Come on, let us worship God and give thanks to our Master, to the Master of our life, to the teachers of our trials. Come on, let us worship Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon Jesus, sa kabila ng mga bagyo, pagsubok. Bigyan mo po kami ng kapatagan, Panginoon, na halampasan ang mga panatinig na Panginoon sa iyong piling. Hallelujah, glory to Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kasi hindi kami sa iyo, Lord, give us wisdom. Give us wisdom, Panginoon, in our trials. I-claim mo sa oras na ito. Kung puso ka nagtitiwala sa ating Panginoon, i-claim mo ito. Sabitin ang labi mo. Sabi mo, Panginoon, natanggap ko na ang tagumpay sa lahat ng mga pinagdaraanan kong pagsubok ngayon. Because I have you, Jesus, in my life. And I will never be feared anymore, O Lord. Because I learned it already in you, Christ, who demonstrate the love of you through the cross, O God. I-claim mo sa oras nito, pinagtagumpay ka ng Panginoon. If you are trusting God, kung naniniwala ka sa Panginoon, i-claim mo na sa oras nito, nagtagumpay ka na.
Kahit anong pagsubok yung pinagdaraanan mo. Family problem, financial problem, bankruptcy, sickness, disease, vices, o kung ano man yung mga bagay-bagay na yan. Magtatagumpay ka. I declare that this morning, if you truly believe in Christ Jesus, you will win the battle over your trials. Magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka in Jesus' name. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, O Lord. Tunay at tapat, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa buhay ng sino man sumasampalataya sa iyo, God. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming katagumpayan. Ikaw ang buhay na walang hanggan, Panginoon, na tumawag sa amin mula pa, Panginoon. Kilala mo na kami, Panginoon, na sa iyo kami, O Lord. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng iyong mga salita, Panginoon. Nagpapatatag sa amin, nagpapatibay sa amin, O Lord. Kasama namin, Panginoon, sa labanan ng buhay na ito, O God. Lord, ikaw pa rin po, Panginoon, yung nagbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon, at lakas upang ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay mapasuko namin, Panginoon, sa kamay mo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na ito na patuloy na nananampalataya sa iyo, O God, at mananampalataya sa iyo hanggang wakas, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kaya mo, Panginoon, na daluyan mo po sila ng pagpapala, O God. Sumagana ang kanilang buhay. Sumagana, Panginoon, ang pagpapala, pinansyal, material, at lahat ng aspeto ng kanilang buhay, O God. Upang makita nila, Panginoon, na habang kami, Panginoon, ay nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon, at humihingi sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus, kailanman hindi po kami bibiguin, Panginoon. Kami, Panginoon, itutugunin, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na ito, Panginoon, ay ibubuhos mo sa iyong mga anak na narito ngayon, God. Salamat po, Panginoon, ingatan mo po, Panginoon, ang bawat kalusugan na narito, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga mahigpit na pagsubok. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga karamdaman. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang mga banta ng kahaway sa aming buhay, O God. At kaya mo panatiliin mo po, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan, kasaganahan sa aming mga pamilya, O God. At higit sa lahat, Panginoon, ang kabanalan at katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo. Abutin mo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga sambahayanan, O God. Kaya mo ikaw yung Diyos, Panginoon, ang mipo sa kanilang mga puso, O God. Lord, kaya mo tagdayin po namin hanggang sa aming pag-uwi sa aming tahanan, Panginoon, ang iyong presensya, O Lord, to impart all our families, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos, kasama namin sa lahat ng dako na aming pupuntahan, Panginoon. At maluwalhati mo po kami ihatid sa aming mga pupuntahan at sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, O God. Lord, tigtas po kami, Panginoon, na hawak ng iyong mga kamay at balot ng iyong pagsama ng iyong banal na dugo, Panginoon. Maraming salamat po, bless this church, O God, and every mission of this church, O Lord, ikaw yung Diyos na magpapala nito, Panginoon, nagkakaisa po kami, Panginoon,
na itaguyod, Panginoon, ang lahat ng mga pinapagawa mo po sa church na ito, God. Salamat po, dakilang Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, na ang kasaganahan sa buhay magumapaw, Panginoon, sa bawat isa sa amin na magkakapatid sa iyo, God. Salamat, dakilang Diyos. Salamat sa iyong dakilang kapurihan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito sa tanging pangalan mo po lamang. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you all po. Pagkalayo po tayo lahat.